Hey everyone, this is John once again and welcome to another episode of Motorcycle. In today's video, i-share ko sa inyo ang mga paraan para maiwasan or mabawasan yung tagtag ng ADV 350 at maging mas komportable ang ating ADV 350 as an ADV 350 owner. Okay, so unang paraan is yung pag-adjust ng ating preload setting or yung shocks natin ng ADV 350 is meron siyang tatlong settings sa likod. Ang preload, by the way, is hindi siya nagpapalambot direkta o nagpapatigas ng spring. It's kind of more complicated to explain. Kailangan mong magbasa at manood ng maraming videos para maintindihan mo overall yung how our suspension works. Pero just to make it simple, dahil meron tayong tatlong settings, merong number 1, merong number 2, at merong number 3. So ang number 1, that is designed for people na magaan lang. Halimbawa ikaw ay solo rider, wala na ka namang OBR, medyo hindi ka naman kabigatan, then ang pinaka-ideal na setting sa'yo will be number 1. Now, ang number 2, it is parang ito yung parang the best of both worlds. So you might wanna try it. Kung hindi mag-work sa'yo yung number 1, then you can go and adjust to number 2. And then finally yung number 3, ito ay para sa mga mabibigat actually. Design siya para sa doon sa mga may OBR, maraming karga, and all that. Ang ginagawa lang ng preload setting ay ina-adjust lang nito kung gaano kalaki ang initial na compression ng spring. Basically. So, in order for you to test this, I would suggest na pumunta ka sa isang daan na medyo off-road or medyo malubak, and then itry mo ang tatlong setting na yun kung alin ang mas komportable sa'yo. Okay, next. So, isa sa mga pinaka-underrated na dahilan kung bakit matagtag ang motor is dahil sa tire pressure. Minsan kung sobrang tigas ng iyong gulong, syempre hindi yun nakakatulong para i-absorb ang mga bumps. So, yes, ang pinaka-ideal would be dapat nasa tamang tire pressure ang gulong mo. Kasi kung sobrang tigas niyan, mararamdaman mo talaga kada bato na matamaan dahil sa tigas ng iyong gulong. And there are things that you need to consider when it comes to tire pressure. May mga gulong din kasi na matitigas na, kagaya ng default natin na ADV 350 na gulong, which is Metzeler Karoo Street, na kahit mababa na yung PSI niya, matigas pa rin. So yung sidewall niya, yung rubber or compound na ginamit sa kanya, merong mga malalambot at merong mga matitigas. So those are the things that you need to consider. So sa ADV 350, ang recommended na PSI, cold PSI, would be 29 sa front and 33 sa likod. Considering also the material or the type of tires na ginamit sa atin, which is talagang matigas siya. Ang kagandahan nito sa Karoo Street na tires nga pala is kahit na almost 10 months na ginagamit, hindi pa rin siya pudpud. Unlike before when we were using ADV 160 pa, wala pa sigurong 5 months nagpalit na ako ng gulong. And ito, almost mag-1 year na hindi pa ako nagpapalit ng gulong. At kahit na ganun siya ang tawag dito, katibay or katigas, ka-durable, makapit din siya. So by the way, just a side comment lang, then I guess I would continue to use these stock tires kapag magpapalit na tayo. So that being said, ang 29 sa front na PSI at 33 na PSI sa likod. So, ang ginagawa ko on my end is medyo matigas pa rin sa akin yun kasi nga yung ating tires is medyo kumbaga matigas na klaseng gulong. So, ina-adjust ko pa siya into 25 sa unahan at sa likod naman mga around 30. So kapag nagra-ride ka nga pala, make into consideration as well the type of roads, the weather condition, kung mainit at kung medyo mahaba ang ride mo, of course, syempre may tendency dahil sa friction na iinit talaga yung gulong mo at mag-i-expand yung hangin sa loob ng gulong mo. So most likely yung dating mong default value na 29 PSI, it's gonna be +2
up to +5 na PSI kapag nag-ride kayo ng ganon. So yes, I would suggest that you experiment. Of course, I'm not recommending na bumaba kayo sa pinaka-default or sa recommended, but it's gonna be your option. For me, I took that risk and I'm happy with the results so far na 25 and 30 sa likod. Okay, so last but not the least na ginawa natin para makatulong at mas maging comfortable yung ating ADV 350 is by adding the handlebar extensor or lifter. So magtataka kayo kung para saan yun at ano ang connect para doon sa suspension, di ba? So well, for me ito kasi nakakatulong unang-una sa posture. So yung comfort mas madadagdagan siya, at ang pinaka-purpose talaga kung bakit natin ginawa dito is there are times na kahit na sobrang ganda pa rin ng suspension mo or okay na ang combination mo ng tire pressure at ng yung rear suspension setting, talagang sobrang lubak pa rin talaga at nakailangan mo ng tumayo. So pag tumayo ka kasi hindi mo na masyado mararamdaman yung mga lubak. And kapag hindi kasi nakataas yung inyong handlebar, medyo awkward yung position ng inyong pagtayo. Parang hindi siya balance, parang hindi komportable tumayo, medyo awkward. So ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng extension, which is mura lang naman. It's gonna cost around 500 to 600, and that makes a lot difference kasi when you use that, mas mataas na yung handlebar, pati yung position mo mas maganda na, at kahit papano nakakatayo na ako sa aking ADV 350, lalo na kapag naka-encounter tayo na sobrang lubak talaga na kailangan nating tumayo. And by the way, yung foot peg ng ADV 350 sa likod is yung pa-backward yung kanyang tupi. Unlike sa ADV 116 na pataas yung kanyang tupi. So medyo alanganin siya kung doon kayo tatayo. So kailangan mo lang talaga tumayo sa ADV 350 doon sa may paahan nyo talaga. Ang tawag yan? Foot gulay board or something like that. I don't know what it is called, pero doon lang kayo tumayo. I wouldn't recommend na tumayo kayo doon sa foot peg para sa OBR kasi may tendency na tumiklop siya papunta sa likod at mag-cause pa ng accident. Okay, so with that being said, yun yung mga ginawa nating paraan para mabawasan yung dagdag ng ADV 350 at maging mas comfortable yung pag-ride natin sa ating ADV 350 at a minimum cost. Remember, yung una at dalawa, walang cost yun. Ang pangatlo lang may cost kasi kailangan mong bumili ng handlebar, riser, or extender. Now, kung wala pa rin, well, kung paldo naman kayo, diba, you can buy the aftermarket shocks, of course, Öhlins, YS, or whatnot, kung anong kaya ng budget ninyo. Pero para sa akin kasi, mas maganda na talaga yung stock na suspension ng ADV 350, which is the Showa shocks. So yes, those are the things na ginawa natin, and kayo, kung ADV 350 user kayo at meron kayong another advice or meron kayong other advice aside from this or tips para mapagaan or mapaganda yung play ng ating suspension at para maging mas komportable ang pag-ride sa ADV 350, please comment down below. Okay, so that's it. Once again, this is Joel. If you are interested in motorcycle-related content, travel, and gadgets, please make sure to subscribe to the channel. Thank you. I'll see you again on the next one.